Kadalasang dahilan ng digmaan ng bansa sa bansa ay para mabawi ang teritoryong inaangkin o sinasakop ng magkabilang panig. At sa mga sumisiklab na digmaan, hindi imposibleng maipit ang mga komunidad na nasa sentro at karatig nito. Kung kaya may mga pamamaraan ang gobyerno ng isang bansa upang mailikas at mailigtas sa pagkakaipit sa sagupaan ang mga sibilyan na kanilang nasasakupan. Pero paano kung ang mismong gobyerno na ang nasasangkot sa malawakang pagpatay sa mga sibilyan na hinihinalang taga-suporta ng kalabang kampo? When they discover one of the boys is still breathing, another soldier picks up a rock and bashes his head. It's too graphic to show. Lumulobong krimen sa gitna ng digmaan na lumipol sa halos 2,000 katao. Halos 2 milyong katao din ang nawala ng tirahan dahil sa labanan at tinatayang 800,000 ang pinaniniwalaang naninirahan sa ilalim ng blockade ng mga militanteng Islamista na iniulat na umatake sa mga supply ng tubig at sa pilitang pagsasara ng mga paaralan. Ganito ang sitwasyon sa Burkina Faso, bansa sa kanlurang Africa na nasa kalagayan ngayon ng pinakamatinding digmaan sa mundo. Ang Burkina Faso ang siyang nakikipaglaban sa mga armadong grupo na ang iilan ay nauugnay sa Al-Qaeda at Islamic State sa hilagang rehiyon ng disyerto nito mula pa taong 2015. Lumala ang mga pag-atake ngayong taon kung saan ang bansa ay ginagawang sentro ng isang marahas na kilusan na sumasakop sa kalapit na Mali at Niger na ikinamatay ng libu-libong tao at marahas na pinwersa ang milyong mga residente mula sa kanilang mga tahanan. Lubhang naiipit ang mga sibilyan sa Burkina Faso na tila pinarurusahan sa kabuuang digmaan na inilunsad ng pamahalaan laban sa Islamist militant groups. Dahil magkabilang panig na mula sa gobyerno at mga rebelding grupo ang siyang inaakusahang may kagagawan ng mga krimen sa digmaan. Ang militar ay siyang inaakusahan sa pag-target sa Fulani ethnic group, habang ang mga jihadist naman ay naniningil sa mga taga-nayon na pinaniniwalaan nilang sumusuporta sa gobyerno. Ayon sa Armed Conflict Location and Event Data Project o ACLED, umabot sa 1,694 civilians ang napatay sa nakalipas na taon na kagagawa ng tropa ng gobyerno at mga militanteng Islamista. Ang bilang ay tumaas pa sa pagitan ng Abril at Hunyo matapos ipahayag ang general mobilization upang mas patindihin pa ang pakikipagbakbakan ng gobyerno ng Burkina Faso laban sa mga jihadist. Sinabi ng Human Rights Watch nitong linggo na ang hukbo ang pumatay at dumukot sa mga nawawalang taga-nayon sa panahon ng pagsalakay sa mga komunidad. Madalas ding sinusuri ng mga ito ang pagkakakilanlan ng mga biktima bago sila salakayin. Ayon sa mga naninirahan sa lugar, our soldiers that are meant to protect us are not able to kill them. Terrorists have come to wage a war. There will be no survivors. Inaakusahan silang kaalyado ng mga militanteng grupo dahil lamang sa hindi nila inaabandona ang kanilang nayon na nasa conflict zone. Ayon din sa mga biktima, pinupuntirya naman sila ng tropa ng pamahalaan dahil naniniwala ang mga ito na sinusuportahan nila ang Al-Qaeda at mga militanteng grupo na nauugnay sa Islamic State. Nitong nakaraang buwan, sinabi ng Amnesty International na may mga ebidensyang magpapatunay na ang mga sundalo ang siyang responsable sa naganap na massacre sa nayon ng Karma, kung saan 156 katao na kinabibilangan ng 45 mga inosenteng bata ang napaulat na pinatay matapos silang tipunin at pagbabarilin ng mga militar. Sa unang bahagi ng buwang ito, inakusahan ng HRW ang mga militanteng Islamista ng pagpatay sa mga sibilyan, pagnanakaw
pagsunog ng mga ari-arian at pagpapaalis sa mga tao sa kanilang nayon. Punteriya rin ng mga jihadist ang mga komunidad na pinaniniwalaan nilang sumusuporta sa mga volunteer forces ng gobyerno na inilunsad noong Oktubre na pinangunahan ng Pangulo ng bansa na si Ibrahim Traore. Si Traore na isang opisyal ng militar ay kumuha ng kapangyarihan pagkatapos ng isang kudeta noong Setyembre kapalit ng pinatalsik na si Paul Henry Damiba dahil sa kabiguan nitong harapin ang 6 na taong insurgency sa Islamist militants. Si Henny Insaibia, isang senior researcher ng ACLED, ay nagsabi na ang nakaraang gobyerno ay gumawa ng mas broad-based approach sa nasabing conflict na may kinalaman sa pakikipag-usap sa mga militanteng Islamista na nag-aalok ng mga amnestiya. Sinabi niya na ang resulta ng pagdami ng malawakang pagpatay, summary execution, at pag-asa sa drone strike ay hindi makakatulong sa militar na mabawing muli ang teritoryo, ngunit higit pang makakapagpasigla sa labanan. Ayon kay Insaibia, nangangamba siya sa umuusbong na dibisyon sa loob ng Burkina Faso na ayon sa mga sinasabi ng mga etniko. Tinawag ng Norwegian Refugee Council ang Burkina Faso na isang perpektong bagyo ng tunggalian, displacement at kawalan ng pagkain, at kamakailan ay niraranggo ito bilang pinaka-napapabayaang krisis sa mundo. Ika-5 bahagi lamang ng pondo bilang humanitarian response ang natatanggap mula sa hinihinging tulong ng mga grupo. Samantala, patay dahil sa umuusbong pangbakbakan ang 53 sundalo ng Burkina Faso at mga volunteers nito lamang unang linggo ng Setyembre. Kasalukuyan namang ikinakasa ang operasyon para mabawi ang teritoryo sa bahaging norte ng Yatenga Province. Ito na ang pinakamatinding pag-atake sa bansa sa kanlurang Africa na nakikipagdigma sa mga hardline rebels sa loob ng maraming taon. Bunsod ng pagsisikap ng hukbo ng bansa na mabawi ang mga lugar ay madalas na humahantong sa matinding karahasan. Ayon sa pahayag ng hukbo, ang pinakahuling bakbakan sa Burkina Faso ay sumiklab noong Lunes sa lalawigan ng Yatenga, kung saan sinisikap ng hukbo na muling sakupin ang teritoryo upang payagan ang mga lumikas na taga-nayon na makauwi sa kani-kanilang bahay. Naghihintay pa rin ng tulong ang mga internally displaced sa Jabu, Burkina Faso, habang dumarami naman ang krimen sa gitna ng digmaan dito na nagresulta din ng pinakamatinding krisis sa mundo. Dahil kapos sa mga supply at tropa, lalong nag-focus ang mga pinuno ng Burkina Faso sa mga voluntaryong puwersa ng depensa upang tumulong. Samantala, sa pag-alis ng France ay sinubukan ng hunta na makipag-ugnayan sa Russia. Noong nakaraang linggo ay nakipagpulong ang tumatayong presidente ng Burkina Faso na si Ibrahim Traore sa delegasyon ng Russia tungkol sa posibilidad ng pagtutulungan ng sandatahang lakas ng dalawang bansa. Sa sitwasyon ng krisis sa Burkina Faso, maihahambing ito sa kasabihang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Para saan pa ang pakikipaglaban ng gobyerno na mabawi ang teritoryo gayong halos nalipol na ang mga mamamayang nais mapabalik sa kani-kanilang mga tahanan upang mamuhay muli ng normal at payapa.